3 araw pa lang mula nang ikasal kami ni Lian. 3 araw ng panaginip na parang totoo hanggang sa isang tawag ang gumising sa akin. Nawala siya. Sa bundok. Sa gitna ng bagyo. Iniwan niya ako sa isang bahay na hindi ko pa kilala, kasama ng mga taong ang mga ngiti ay may itinatago. Nang akma akong tatawag ng pulis, may kamay na pumigil sa akin. Ang biyanan kong babae. May tingin na hindi ko malimutan, malamig, matalim, parang may alam siya na ako lang ang dapat hindi makaalam. Sabay sabi niya, anak sa ngayon, huwag kang magsumbong. Kami na ang bahala. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ramdam kong may ibang plano sila. Isa lang dapat ang magmukhang mahina. At iyon ay ako. Akala nila madali akong paikutin. Hindi nila alam sa dula naming. Ito, ako ang nagsulat ng script. At sa huling eksena, ako rin ang pipindot ng play. Ito ang kwento ng isang babaeng itinuring na biktima. Ngunit sa dulo, siya ang may hawak ng lahat. Ang umagang iyon ay tahimik, masyadong tahimik para sa isang bahay na kasing laki ng mansyon. Tanging tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig, parang bawat segundo ay tinutukso ang utak kong. Huwag mag-isip ng masama. 3 araw pa lang mula nang ikasal kami ni Lian. 3 araw mula nang marinig ko ang na akala ko'y simula ng panghabang buhay na saya. Ngayon ang parehong na. Iyon ang nagiging tanong kung totoo ba ang lahat. Ang amoy ng bagong pintura ay nangingibabaw pa rin sa hangin. Mga kurtinang puti, mga mamahaling muebles, mga pader na walang bakas ng tao. Lahat maganda pero malamig. Parang museo, hindi tahanan. At sa bawat sulok, parang may mga matang nakamasid, naghihintay kung paano ako gagalaw. Isang tawag ang gumising sa katahimikan. Hindi pamilyar ang numero, ngunit may kakaibang kabigatan sa boses sa kabilang linya. Sila raw ay mula sa tourist site sa Cordillera, kung saan naroon si Lian. May snowstorm daw at mula kahapon. Hindi na siya makontak. Sandali akong natahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagkalma ng isip ko. Alam kong darating ang tawag na yon at alam ko rin kung ano ang unang gagawin. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, hinayaan ang luha na kusang dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi bilang bahagi ng papel na kailangan kong gampanan. Kinuha ko ang telepono. At sa tinig na pinilit kong gawing nanginginig, nagsalita ako. Anong sabi ninyo? Nawawala ang asawa ko. Pakiusap, hanapin niyo siya. Gawin niyo ang lahat. Sa dulo ng tawag, binaba ko ang telepono. Ang mga luha ay natuyo, ang mukha ay muling kalmado. Ang dula ay nagsimula na. Sa labas ng bintana, bumabagsak ang unang ambon ng hapon. Sa loob ng mansyon, ako lang ang natitira, isang babaeng nakangiti ng marahan, habang pinagmamasdan ang simula ng bagyong ako mismo ang naghanda. Hindi pa natutuyo ang tasa ng salabat sa tabi ko nang marinig ko ang maingay na tunog ng mga gulong. Sa labas ng tarangkahan. 1, 2, 3 sasakyan. Mga itim, makintab, at halatang sanay sa kalsadang hindi inaapakan ng mga ordinaryong tao. Isa-isa silang bumaba, may suot na pormal. Parang pupunta sa isang pagpupulong at hindi sa bahay ng taong nagluluksa. Ang hangin ay biglang nagbago mula sa lamig ng ulan, naging lamig ng presensya. Nauna si Ginoong Marlon, matangkad, may edad, at may tindig ng isang lalaking sanay mag-utos. Ngunit sa likod ng mabait na ngiti, may mga matang laging nagmamasid, parang inspektor na tinitimbang kung saan ako mahina. Kasunod niya si Joel. Ang anak. Payat, magaan gumalaw, ngunit matalim ang tingin. Ang bawat ngiti niya ay parang kalkuladong hakbang sa isang laro ng pera. Pagkatapos, isang babaeng elegante ngunit sobra ang pabango, si Ginang Lina, dating asawa ni Marlon. Ang bawat hakbang niya ay may ingay ng alahas, at sa bawat sulyap sa paligid, halatang nagbibilang. Hindi ng minuto, kundi ng halaga. Sa likod niya, isang dalagang tahimik ngunit puno ng paghamak ang mata, si Ria, anak ampon na halos di ko pa kilala. Nang magtagpo ang aming mga mata, para bang gusto niyang itanong kung karapat-dapat ba ako sa apelyido nila. Pagpasok nila, walang yakap. Walang ni kamusta ka, anak? Tanging katahimikan na may halong pagdududa. Parang mga artistang sanay sa entablado, naghihintay ng cue bago magsimula ang eksena.
Umupo sila sa sofa, ako sa kabilang dulo, parang estrangherang nanonood sa sariling bahay. Tahimik kong pinunasan ang mata ko, hindi para magmukhang malungkot, kundi para ipaalala sa kanila kung anong papel ang ginagampanan ko. Napakasama ng nangyari, bungad ni Ginoong Marlon, malamig ang boses. 3 araw pa lang, tapos ganito na agad. Sumabat si Ginang Lina, kunwaring nanginginig ang tinig, hindi ko alam kung paano tayo makakabangon. Pero kailangan nating isipin ano na ang mangyayari sa mga naiwan ni Lian. At doon, parang may sumabog na hindi ko nakita. Ang mga salitang pagkawala at paghahati ay naghalo sa iisang usapan. Ang pag-aalala ay agad napalitan ng tanong kung sino ang mamamahala, sino ang may karapatan, sino ang makikinabang. Tahimik lang ako. Pinagmamasdan silang nagsimula ng magbunyag ng mga lihim sa isa't isa, parang mga uod na biglang lumabas mula sa ilalim ng magarang karpet. At sa gitna ng lahat ng iyon, napangiti ako ng marahan. Hindi dahil sa galak, kundi dahil alam kong tama ang kutob ko. Ang pagkawala ni Lian ay hindi simula ng trahedya, kundi ng isang dula kung saan ako ang magiging direktor. Lumalim ang gabi, ngunit walang katahimikan sa loob ng mansyon. Ang bawat boses sa paligid ay may bahid ng pag-aangkin, parang lahat ay nagmamadaling makuha ang bahagi ng isang bagay na hindi pa man siguradong nawala. Sa gitna ng maluwang na sala, naupo si Ginoong Marlon na parang hukom. Sa tabi niya, si Joel, may hawak na listahan ng mga ari-arian. Si Ginang Lina naman ay nakatingin sa mga painting sa dingding, parang nag-iisip kung alin ang pwedeng ibenta. At si Ria nakaupo sa gilid, malamig ang tingin, at halatang pagod sa mga salitang paulit-ulit, yaman, mana, karapatan. Walang nagsasalita tungkol kay Lian. Walang nagtanong kung kamusta ang kalagayan niya sa bundok. Walang nagbanggit ng salitang rescue. Para silang nagluluksa, pero hindi para sa tao, para sa yaman na baka mawala. Tahimik akong nakaupo sa kabilang sofa, nakayuko, parang pagod na asawa. Pero sa loob ko, tahimik akong nagmamasid. Bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay isa pang piraso ng puzzle. At habang pinagtatalunan nila kung sino ang may karapatang tumira sa alin mansyon, unti-unti kong nakikita ang bawat maskarang nahuhulog. Tay, sabi ni Joel, may kumpiyansa sa tinig. Kung totoo ngang nawala si kuya, dapat may magdesisyon agad. Baka kung sino-sino pa ang mangialam sa mga properties. Agad sumagot si Ginang Lina, tama siya. At bilang ina, natural lang na ako ang dapat mamahala. Matagal ko siyang inalagaan. Alam ko kung paano niya gustong gamitin ang kanyang pera. Ngumiti si Ginoong Marlon, ngunit ang ngiting iyon ay may talim. Ilang taon mo rin bang inalagaan, Lina? O baka nakalimutan mong matagal ka nang may sariling pamilya? Ako ang ama niya. Ako ang mas may karapatan. Mula sa tahimik na gilid, narinig ko si Ria na pabulong. Pera na naman hindi tao. Ngunit walang nakarinig sa kanya, o baka ayaw lang nilang marinig ang katotohanan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas mabigat. Ang mga mukha nila'y nag-iba, mula sa lungkot, naging kasakiman. Mula sa pagkabigla, naging kompetisyon. Doon ako tumayo. Mahinahon, walang galit, ngunit may bigat sa boses. Tay, naipakiusap. Huwag muna natin pag-awayan ang pera. Ang pinakamahalaga ngayon ay buhay ni Lian. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa yaman? Tumigil ang lahat. Parang biglang natanggalan ng hininga ang buong silid. Ang mga matang kanina'y mapupusok, biglang umiwas. Walang sumagot, walang nagkibo. Sa katahimikan, muling narinig ang tiktak ng orasan. Bawat tunog ay parang paalala kung sino ang tunay na may puso. Sa gitna ng ginto. At sa sandaling iyon, alam kong nakamit ko ang una kong tagumpay. Nakita ko sa mga mata nila ang hiya. Ngunit higit pa roon, nakita ko rin ang takot. Takot na baka ang babaeng akala nilang mahina ang siyang may kakayahang wasakin ang larong matagal na nilang nilalaro. Kinabukasan, ang bahay ay tila isang malaking entablado ng katahimikan. Walang ingay, ngunit sa likod ng bawat hakbang, ramdam kong may tensyong gumagapang. Ang mga pamilyar na mukha kahapon, ngayon ay mga aninong nag-isip kung paano ako mapapasunod. Habang nakaupo ako sa mesa, marahan kong iniikot ang tasa ng kape.
Ang bawat pag-ikot ng likido sa loob ay parang oras na unti-unting nagtuturo sa dulo ng plano ko. Alam kong darating ang sandali na kakailanganin kong itigil ang pagiging tahimik. Nang bumaba si Ginoong Marlon, agad niyang nilagay sa gitna ng mesa ang ilang dokumento. Anak, sabi niya, may mapagkalingang ngiti na halatang pinilit. Habang wala pa ang balita kay Lian. Mas mabuting ako na muna ang mag-aasikaso ng lahat ng ari-arian. Para hindi tayo magkaroon ng gulo sa mga papeles. Ang mga salitang iyon ay mahinahon, ngunit may bigat ng utos. Sumabay pa si Joel. Halos pabulong ngunit may kumpiyansa. Tama si Papa. Mas mainam na pirmahan mo na ito, ate, para sa kapakanan ng pamilya. Mas madali kung kami na ang magpapatuloy. Tumingin ako sa kanila una kay Marlon pagkatapos kay Joel. Ang kanilang mga ngiti ay magkapareho. Ngiti ng mga taong sanay na sila ang nagdidikta. Ngunit ngayong araw, hindi na yon totoo. Tahimik kong binuksan ang sobre sa harap ko. Nandoon ang mga papeles ng sasakyan, kopya ng titulo ng bahay, at ilang bank statements. Nais kong tumawa, ngunit sa halip, dahan-dahan kong inilapat ang sobre sa mesa. Inayos ko ang buhok ko. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, nagsalita ako hindi bilang manugang, kundi bilang tagapangalaga. Salamat po, Tay. Pero bago po natin ayusin ang kahit anong papeles, kinuha ko ang isang dokumentong nakahanda na sa tabi ko. May dapat po kayong makita. Ipinatong ko sa mesa ang marriage certificate namin ni Lian. Tunay ang papel, malinaw ang pirma, at sa dulo. Nakalagay ang petsa, 3 araw bago siya mawala. Legal po ang kasal namin, mahinahon kong sabi. At ayon sa batas, kapag ang isang tao ay idineklarang missing, ang legal na asawa ang siyang may karapatang mamahala sa lahat ng kanyang ari-arian. Tahimik. Walang gumalaw. Ang ngiti ni Joel ay naglaho, si Marlon naman napahawak sa mesa. Habang si Lina, na kanina'y nakamasid lang, ay napatingin sa akin na parang ngayon lang niya ako nakita. Idinugtong ko, mahinahon pa rin. Hanggang walang pinal na desisyon ang korte. Ako po ang may pananagutan sa lahat, sa bahay, sa sasakyan, sa pera, at sa bawat kontratang hawak ng asawa ko. May kumislap na galit sa mata ni Marlon. Anong ibig mong sabihin? Ako ang ama niya, sigaw niya. Ngunit hindi ko tinanggal ang tingin ko. Sa aspeto ng dugo, sagot ko. Pero sa aspeto ng batas, hindi po. Tumahimik siya, marahang naupo, at doon ko narinig ang unang pagbitak sa kanilang tiwala. Nagsalin ako ng tubig sa baso. Nilapag iyon ng may diin. Ang tunog ng salamin sa kahoy ay tumama sa katahimikan, malinaw, malakas, parang palatandaan. Ngayon alam nila. Hindi ako manunood ng palabas nila. Ako ang bagong manunulat ng dula. At sa araw na yon, sa gitna ng sala na puno ng mga taong sanay magdikta, isang babae lamang ang natutong umiti ng payapa. Ang babaeng dati nilang tinatawag na mahina. Mula ng araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang dati kong katahimikan ay napalitan ng mga yapak sa pasilyo, mga bulungan sa dilim, at mga titig na parang laging may sinusukat sa bawat kilos ko. Akala ko noon, kapag nilinaw mo ang katotohanan, matatapos ang gulo. Ngunit sa pamilyang ito, ang katotohanan ay parang apoy, kapag hinawakan mo, mas lalo kang nasusunog. Kinabukasan ng paglalantad ko ng dokumento, kumatok si Ginoong Marlon sa kwarto ko. May dalang maliit na ngiti at isang tono na parang pagsuyo, pero may bigat ng pakay. Alya, Anya, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Wala sila yan, at ikaw mag-isa sa ganito kalaking bahay. Baka gusto mong may kasama. Hindi ka dapat nag-iisa. Hindi ako sumagot agad. Ngunit bago pa ako makaisip ng tugon, sumulpot si Joel. May bitbit na kahon at may ngiting halos peke. Ate, sabi niya, nagdala kami ng mga gamit. Lilipat muna kami dito ni Papa. Tutulungan ka namin. Para may kakampi ka. Kakampi. Isang salitang maganda. Pakinggan, pero sa sitwasyong iyon, parang panibagong bitad. Alam kong hindi tulong ang habol nila, kundi kontrol. Salamat po, sabi ko, pilit ang ngiti. Mas mabuting ang may kasama ako. Mas mapapanatag ako kapag kayo ang nasa bahay. Ang mga mata ni Marlon ay kumislap sa tuwa, ngunit hindi niya alam, iyon mismo
Ang gusto kong mangyari. Ang mga lobo, sa wakas, ay pumasok na sa loob ng kulungan. Nang araw ding iyon, nagbago ang ritmo ng bawat oras. Si Marlon, umasta na parang tunay na may-ari. Ginagalugad ang bawat silid, parang tinitingnan kung ano ang pwede niyang angkinin. Si Joel naman, palaging malapit sa akin, laging may tanong, laging nakamasid. At tila naghihintay ng pagkakataong makalusot sa aking tiwala. Sa mga hapunan, sinusubukan nilang gawing magaan ang usapan. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga salita, ramdam kong bawat, kumain ka pa, ay may kasamang kalkulasyon. Lahat ng kilos nila ay may direksyon, at ako, ang tanging hadlang sa pagitan nila at ng yaman ni Lian. Minsan, habang naghahanda ako ng tsaa, nakita kong mag-ama silang nag-uusap sa may veranda. Tahimik, pero mababasa sa kanilang mga mukha ang plano. May hawak si Joel na papel, at si Marlon ay tumango, mahigpit, parang kumpirmasyon ng isang kasunduan. Tumalikod ako bago pa nila ako makita. Hindi ako nagalit. Hindi rin ako natakot. Dahil alam kong kung anuman ang binabalak nila. Mas maaga ko itong naiisip. Sa gabing iyon, bago ako matulog, marahan kong sinindihan ang maliit na lampara. Sa tabi ng kama. Ang liwanag ay tumama sa salamin at nakita ko ang sarili ko, matahimik, ngunit matalim. Ang mga lobo ay narito na. At ako, ang babaeng akala nilang tupa, ay tahimik lang na. Nagbibilang ng oras bago isara ang pintuan ng kanilang sariling bitad. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ay tila naging isang lugar ng mga ngiti na may kasamang lihim. Tuwing almusal, si Ginoong Marlon ay palaging may kasamang pangaral. Habang si Joel naman ay tila abala sa mga tawag na palihim, mga tawag na agad niyang binabaan kapag dumarating ako. Alam kong may binabalak sila. At gaya ng dati, pinili kong huwag sumabat, pinili kong makinig. Isang hapon, habang nakaupo ako sa terasa, dumating si Joel dala ang kunwaring mabuting balita. Ate, sabi niya sabay ngiti. Ilang gabi ko na tong iniisip. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo habang nawawala si Kuya Lian. Kailangan nating gumawa ng paraan. Napatingin ako sa kanya, tila inosenteng nagtatanong. Anong paraan? Joe. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita na parang may tinatagong ginto sa bawat salita. Bakit hindi natin ibenta ang bahay? Tahimik ang hangin sandali. Parang pati ang mga ibon sa hardin ay huminto sa paglipad. Ibenta, tanong ko, marahang inuulit, para bang sinisikap kong intindihin. Mabilis niyang sagot. Para may pondo tayo. Pwede tayong kumuha ng private rescue team para hanapin si Kuya. At kung sakali mang hindi siya makabalik, may reserba tayong pera para sa kinabukasan ng pamilya. Ang salitang kung sakali mang hindi siya makabalik ay dumula sa kanyang bibig. Nang napakadali, na para bang ang pagkawala ng kanyang kapatid ay isa lang transaksyon. Dumating si Ginoong Marlon, nakangiti rin pero may bahid ng kumpirmasyon. Tama si Joel, sabi niya. Practical lang naman ang iniisip niya. Sayang kung masira lang ang bahay na ito sa paglipas ng panahon. Kung ibebenta natin, makakatulong pa sa paghahanap kay Lian. Alam kong parehong kasinungalingan iyon. Ang gusto nila ay hindi hanapin si Lian. Ang gusto nila ay hanapin ang paraan para maangkin ang lahat. Marahan kong inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Pinagmasdan silang dalawa. At mumiti. Isang ngiti na mahinahon ngunit may tinatagong bagyo. Kung talagang makakatulong ito sa paghahanap ni Lian, sabi ko. Handa akong makipagtulungan. Pero kailangan malinaw ang lahat ng papeles. At dapat si Joel mismo ang hahawak ng proseso. Ayoko lang na may masisi kapag may nangyaring mali. Napangiti si Joel, sabik, parang batang nakatanggap ng laruan. Ako na ang bahala, ate. Marami akong kakilala sa real estate. Ibebenta ko to sa pinakamagandang presyo. Si Marlon ay tumango, halatang nasiyahan. Tama yan. Hayaan mo na siyang umaksyon. Para rin sa kapakanan nating lahat. Sa kanilang pag-aakalang napapayag nila ako. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan sa loob ko. Ang plano nila ay malinaw. At ngayon, oras na para simulan ko ang sarili kong mas malaking plano. Pagkatapos nilang umalis sa mesa, dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Tumawag sa isang numerong matagal ko nang nakahanda.
Hello, Attorney Tuazon. Ang boses ko ay kalmado. Halos walang emosyon. Si Alia ito. Panahon na siguro para gamitin natin ang plano E. Sa kabilang linya, isang maikling tugon lamang ang narinig ko. Handa na ako. Umiti ako. Ang dula ay umuusad. Nang ayon sa script. Ngunit sa pagkakataong ito, ang direktor ay ako. Kinabukasan, dumating ang araw na parang ordinaryo para sa lahat. Pero para sa akin, iyon ang simula ng ikalawang yugto ng aking dula. Habang abala si Joel sa pagtawag sa kung sino-sinong buyer. Ako na may tahimik na nag-aayos ng mga dokumentong alam kong siya mismo ang gugustuhing hawakan balang araw. Sa bawat pagtawa niya. Sa telepono. Naririnig ko ang unti-unting pagtali ng lubid na siya ring magpapaikot sa leeg ng kanyang kasakiman. Isang tawag ang dumating mula kay Attorney Tuazon. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Lian bago pa man siya nawala. Alia, sabi ng abogado, may napili na akong buyer. Mayaman, palabiro, at may ugali ng taong gustong magpasikat. Sakto sa pang-akit ng mga tulad ni Joel. Umiti ako. Siguraduhing malinaw ang mga tuntunin, attorney. Ayokong magkaroon ng kahit anong puwang para sa pagtakas. Malinaw, tugon niya. Kung sa araw ng pirmahan ay walang kumpletong papeles ang nagbebenta, siya ang ituturing na lumabag. At kailangang magbayad ng doble ng depositong natanggap niya. Nang marinig ko yon, halos maramdaman kong kumalma ang paligid. Ang bitag ay buo na. Ang kailangan ko na lang ay isda na kusa itong lalangway papasok. 2 araw ang lumipas. Dumating ang buyer na ipinakilala ng abogado. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. May suot na mamahaling relo at ngiti ng taong sanay magpanggap na makapangyarihan. Sakay ng magarang sasakyan, bumaba siya sa harap ng mansyon. At agad kong nakita ang kislap sa mata ni Joel. Habang nililibot ng buyer ang bahay. Sunod-sunod ang tango ni Joel. Para bang bawat sulok ng mansyon ay katumbas ng perang malapit ng mapasakan niya. Maganda to, sir, sabi ni Joel. Mataas ang value pero ibibigay ko sa inyo ng special price. Parang musika sa tenga ng buyer ang salitang iyon. Sa huli, nagkasundo sila sa presyo, 2 milyon lamang. Isang halagang mas mababa pa sa kalahati ng tunay na halaga ng mansyon. Mainam, sabi ng buyer, pero kailangan kong magbigay ng deposit para hindi mapunta sa iba. Habang pinipirmahan ni Joel ang kontrata ng deposito, nakangiti siya, ni hindi binasa ang mga tuntunin sa ibaba ng pahina. At nang tuluyang mapirmahan, itinapat ng buyer ang cellphone sa kanya. At sa loob lamang ng ilang segundo, 4,000 piso ang lumipat sa account ni Joel. Tignan mo to, ate. Masayang ipinakita ni Joel sa akin ang screen ng kanyang cellphone. Parang batang nagmamayabang sa bagong laruan. Ganyan lang. Kasimple. Kapag natapos to, may komisyon pa ako. Umiti ako kalmado. Magaling ka talagang mag-ayos, Joel. Siguraduhin mo lang na sa araw ng pirmahan. Kumpleto ang lahat ng papeles ha. Ayokong mapahiya ka. Walang problema, sagot niya, puno ng kumpiyansa. Alam kong hawak mo ang lahat ng dokumento. Ipahiram mo lang sa akin pag kailangan. Tumango ako mabagal. Ngunit may halong hiwaga. Pag dumating ang tamang oras. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagbubuhos ako ng tsaa. Naririnig ko sa kabilang kwarto ang halakhak ni Joel. Naroon din si Ginoong Marlon, pinupuri ang anak niyang matalino. Yan ang anak ko, sigaw ng matanda. Marunong magnegosyo. Alam kung saan kikita. Hindi nila alam. Ang negosyong iyon ay siyang magdadala sa kanila sa pagkakalugmok. Bago matulog, binuksan ko ang recorder sa aking telepono. Boses ni Joel, mga salitang ibenta, komisyon, pera. Lahat malinaw, lahat nakatala. Humigop ako ng tsaa. Pinakinggan ang ulan sa labas. At bumulong sa sarili. Ang kontrata ay nakapirma na. At sa bawat lagda, may isa ring posang dahan-dahang kumakapit. Mula nang pumasok ang 4,000 piso sa account ni Joel. Nag-iba ang ihip ng hangin sa buong bahay. Parang sa isang iglap, naging mas magaan ang bawat galaw niya.
Mas malakas ang boses at mas mapangmata ang ngiti. Si Joel, na dati nagtatago sa likod ng otoridad ng kanyang ama. Ngayon ay lumalakad na parang siya na ang bagong may-ari ng lahat. Tila bang ang pera ay naging bagong dugo sa kanyang mga ugat. At ang yaman, na yon, kahit maliit pa lamang, ay nagsimulang kainin ang natitirang kabutihan sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging abala siya sa pagpapakita ng kanyang tagumpay. Isang hapon, narinig ko ang ugong ng isang makina sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, isang pulang sports car ang pumasok sa tarangkahan. Makintab, maingay at labis sa pagpapakitang gilas. Pagbaba ni Joel, nakataas ang kilay, suot ang salaming mamahalin. At tumawa ng malakas habang ipinagyayabang sa kanyang ama. Pa, sabi ko na sa inyo, may alam ako sa negosyo. Bibili pa nga ako ng isa pang sasakyan. Kapag nakuha ko na ang balance, si Marlon, sa halip na pagalitan siya, ay ngumiti at pumalakpak. Yan ang anak ko. Matapang, marunong gumamit ng pagkakataon. Sa mesa, habang pinagmamasdan ko silang dalawa, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kababaw ang kaligayahan nila. Ang perang hawak nila na hindi naman kanila, ay naging salamin ng kung sino talaga sila. Mga taong handang sumugal sa kasinungalingan. Kahit alam nilang sa dulo, sila rin ang masasaktan. Gabi-gabi, maririnig mo si Joel na tumatawag sa mga kaibigan. Nag-aanyaya ng inuman ng mga mamahaling kainan sa syudad. Bawat tawa niya ay parang awit ng isang taong nakalimutan kung saan siya nakatayo. At habang siya ay natutong magpista sa gitna ng ilusyon, ako naman ay tahimik lang na nagbibilang ng oras. Isang gabi, matapos ang isa na namang magarbong paglabas, bumalik si Joel na lasing. Nakatagilid ang sinturon. Hawak ang mga resibong halatang hindi niya kayang bayaran kung totoo ang pera. Sa di kalayuan, nakaupo si Ginoong Marlon sa sala. Hawak ang isang baso ng brandy. At kahit nakangiti, halatang may takot sa mga mata. Anak, baka sobra na yan, wika niya sa mahinang tinig. Ngunit si Joel ay ngumiti lamang. Pa, huwag kayong mag-alala. May darating pang mas malaki. Sa araw ng pirmahan, milyon na to. Milyon. Isang salitang bumabalik-balik sa kanilang mga bibig. Parang dasal sa mga taong hindi na naniniwala sa Diyos, kundi sa pera. Pagbalik ko sa aking kwarto, binuksan ko ang maliit kong journal. Sa unang pahina, isinulat ko ang simpleng linya. Kapag ang kasakiman ay naging ugali, ang pagkabagsak ay nagiging tadhana. Pagkatapos ay tumawag ako kay Attorney Tuazon. Attorney, mahinahon kong sabi. Handa na sila. Nabulag na ni Joel ang sarili niya. Hindi na siya makakawala. Magandang balita, sagot niya. Maghanda ka na, Alya. Sa oras na maubos ang perang hawak niya, doon natin ibabagsak ang huling pinto. Pagkababa ng tawag, pinatay ko ang ilaw at humiga sa kama. Sa dilim, tanging ilaw mula sa labas ang pumapasok sa kortina. Sumasayaw sa sahig na parang mga aninong nagbibilang ng oras. Alam kong malapit na. At habang ang mag-ama ay patuloy sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, ang tunay na dula ay papunta na sa rurok nito. Hindi nila alam. Ang pera na akala nilang biyaya ay siya ring lubid na. Unti-unti nang humihigpit sa kanilang leg. Ang araw ng notaryo ay dumating na parang isang eksenang matagal ko nang pinanood sa isip ko. Maliwanag ang langit, ngunit ang hangin ay mabigat, parang alam ng paligid na may mangyayaring hindi inaasahan. Si Joel ay nakabihis ng bago, suot ang kanyang paboritong relo. At amoy mamahaling pabango. Hawak niya ang isang sobre na punang kumpiyansa. At sa bawat hakbang niya palabas ng pintuan, tila ba nakikita na niya ang sarili niyang nagmamay-ari ng bagong buhay. Ate, sabi niya, umiti habang inaayos ang kanyang kwelyo. Mamayang hapon. Sa wakas, formal na nating maisasara ang deal. Kapag nakapirma na, sigurado akong kikita tayo ng malaki. Tiningnan ko siya ng may kalma. Siguraduhin mo lang, Joel, na kumpleto ang mga papeles. Baka sa huli may sabit. Tumawa siya. Ate naman, ako na to. Alam kong hawak mo ang mga dokumento. Ipahiram mo na lang sa akin mamaya. Kapag andoon na si Attorney Tuazon. Umiti ako.
Kapag naroon na tayo, sagot ko. Lahat ng dapat ilabas, ilalabas ko. Pag alis niya, naiwan akong mag-isa sa sala. Tahimik. Tanging tiktak ng orasan ang maririnig. At sa bawat tunog, ramdam kong papalapit na ang oras ng pagkatuto. Bandang tanghali, tumawag si Attorney Tuazon. Kalmado ang tinig niya. Pero ang mga salita ay may dalang bigat ng isang linya sa dulo ng pelikula. Ramirez, nakahanda na ang lahat. Ngunit siguraduhin mong hindi ka magsusumite ng kahit anong orihinal na dokumento. Kapag tinanong ka, sabihin mong wala ka pang utos mula sa korte. Alam ko. Sagot ko, mahinahon. Ang lahat ay ayon sa plano. Pagdating ng 3:00, tumawag ang buyer sa telepono ni Joel. Handa na raw sila sa Office of Notary. Naroon ang abogado, ang saksi, at ang tseke para sa balance ng bayad. Ngunit nang dumating si Joel sa opisina, ang una niyang tanong ay hindi kumusta, kundi nasaan. Nasaan ang mga orihinal na titulo, tanong ng notary. Biglang namutla si Joel. Ibabalik ni Ate Alia, baka andito na siya, sagot niya, pilit ng ngiti. Ngunit nang dumating ako, dala ang isang maliit na folder lamang. Marahan kong inilapag ito sa mesa. Mga kopya lamang ito, attorney, sabi ko. Ang orihinal ay hindi ko maaaring ilabas hanggat walang pinal na desisyon mula sa korte. Wala pa pong clearance of ownership transfer. Tumahimik ang silid. Ang buyer na kanina'y masigla, biglang nagbago ang anyo. Hindi ba ninyo alam, tanong niya. Ayon sa kontrata, kapag ang nagbebenta ay bigong magsumite ng kumpletong dokumento sa itinakdang petsa, ang depositong natanggap niya ay kailangang ibalik kasama ng dobleng parusa. Ang mukha ni Joel ay tuluyang namuti. Anong ibig ninyong sabihin, sigaw niya. Ngunit ang buyer ay kalmado. Halos malamig. Ang ibig kong sabihin, Joel, ay sa loob ng 7 araw. Dapat ninyong ibalik ang 8,000 piso. O ihaharap namin ito sa korte bilang breach of contract. Si Ginoong Marlon, na nakaupo sa tabi, ay napatayo. Hindi pwede yan. Niloko ninyo kami. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, itinuro ng buyer ang lagda ni Joel sa kontrata. Nakasaad lahat dyan, sir. At ang lagda ay kanya mismo. Tahimik akong nakatingin. Wala akong kailangang sabihin. Ang mga salitang dati kong binitawan, siguraduhin mong kumpleto ang mga papeles. Ngayon ay parang mga tinig na bumabalik para maningil. Pag-uwi namin, walang nagsalita. Si Joel ay halos hindi na kumikilos. Ang dating mapagmataas na hakbang ay napalitan ng mga yapak na parang may pasan. Si Marlon ay tahimik lang. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakatikom. At sa kanyang mga mata, unti-unting lumilitaw ang galit, hindi sa buyer, kundi sa anak niyang nagpahamak sa kanila. Habang dumaraan kami sa pasilyo ng bahay, ang bawat ilaw ay tila mas malamig. Ang bawat anino ay mas mahaba. At sa loob-loob ko, isang linya lamang ang paulit-ulit kong sinasabi. Ang kasakiman, kapag sinabayan ng kahangalan, ay walang ibang hantungan kundi utang at kahihiyan. Nang gabing iyon, habang marahang bumubuhos ang ulan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Joel. Narinig ko ang marahang pag-iyak. Ang mga salitang paano na, pa, na halos hindi marinig. At sa kabilang silid, tahimik kong isinara ang aking notebook. Sa unang pahina, isinulat ko ang petsa. At sa tabi nito, 3 salita lamang. Bitag, sarado na. Ang sumunod na umaga ay tila walang kulay. Walang amoy ang kape, walang init ang araw, at ang bawat yapak sa sahig ay parang kumakalansing na bakal. Ang bahay na dati puno ng yabang at tawa, ngayon ay tahimik sa paraang nakakabingi. Si Joel ay hindi lumabas ng kwarto maghapon. Naririnig ko mula sa pasilyo ang kaluskos ng mga papel, ang ingay ng telepono, at ang paulit-ulit niyang buntong hininga na parang isang batang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Nang tanghali, bumaba si Ginoong Marlon. May hawak na sobre at malamig. Natingin. Alia, sabi niya, baka may paraan ka para tulungan kami. Hindi mo naman kasalanan ang lahat ng to, pero baka pwede mong kausapin ang abogado ni Lian. Baka may ipon siyang hindi ko alam.
Ang tono ng boses niya ay halos pagsusumamo. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, ramdam ko ang dating anyo ng kanyang otoridad. Ang lalaking sanay na sa utos ay sinusunod. Umiti ako ng marahan. Tay, sabi ko mahinahon. Kung may pera si Lian, iyon ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. At ayon sa batas, hindi ko rin maaaring galawin. Ang makakatulong lang po ay kung makikipag-ayos kayo sa buyer. Hindi siya sumagot. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, kitang-kita ko ang apoy ng kahihiyan at ang simula ng takot. Sa hapunan, dumating si Joel nakatungo. Walang gana. Ang pulang sports car na pinagmamalaki niya ay wala na. Ipinagbili niya iyon sa kalahating halaga para makabayad sa utang. Ngunit kahit ganoon, kulang pa rin. Walang nagsasalita habang kumakain. Tanging tunog ng kubyertos ang bumabasag sa katahimikan. Hanggang sa biglang tumayo si Joel. Ibinagsak ang kutsara. At sa unang pagkakataon, binitiwan ang mga salitang matagal nang nakakulong sa dibdib niya. Kasalanan mo to, ate. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Kung hindi ka nakisawsaw, hindi mangyayari ito. Kung hindi mo ako pinahintulutan sa deal, hindi kami malulubog. Tahimik lang ako. Hindi ako sumigaw, hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya, diretsyo, kalmado, parang salamin na nagpapakita ng sarili niyang kasalanan. Si Marlon ay sinubukang awatin. Siya. Joel, tama na. Ngunit tumalikod si Joel at tinuro pa rin ako. Pa. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang niya tayo. Siya ang dahilan ng lahat. Napahinto si Lina na noon ay kalalabas lang. Mula sa kusina. Ang tray ng sopas na hawak niya ay bahagyang nanginig. Ngunit imbes na ako ang kanyang tingnan. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Joel. At sa kanyang mga mata. May lungkot na hindi niya kayang itago. Anak, sabi ni Lina, mahinahon ngunit mabigat. Huwag mong sisihin ang iba sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi. Tahimik si Joel. Parang biglang naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Umupo siya, tahimik. At doon ko nakita ang isang taong tuluyang bumagsak. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa bigat ng sariling pagkakamali. Nang gabing iyon, bumuhos ang ulan ng malakas. Sa labas ng bintana, ang bawat patak nito ay parang tunog ng pagsasara ng isang yugto. Habang si Joel ay nakakulong sa sariling hiya. At si Marlon ay nakatitig sa kawalan. Ako na may nakaupo sa tabi ng mesa. Hawak ang aking lumang journal. At tahimik na nagsulat. Ang tunay na pagbagsak ay hindi nangyayari sa harap ng lahat. Kundi sa sandaling tuluyan mong makilala kung sino ka sa likod ng iyong mga kasinungalingan. Pinikit ko ang mga mata. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil alam kong ito pa lamang ang simula ng tunay na pagbagsak nila. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Lumipas ang 3 araw na puno ng katahimikan. Walang tawanan, walang musika. At kahit ang mga ibon sa hardin ay tila umiwas sa mansyon. Na iyon. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga lihim na nagsisimulang gumalaw, mga lihim na akala ng lahat ay baon na sa limot. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa opisina ni Lian, may narinig akong mga yabag mula sa labas ng gate. 2 sasakyan ang huminto. At sa paglabas ng mga pintuan, bumungad si Ginang Lina at ang anak niyang si Rhea. Ang kanilang presensya ay parang malamig na hangin sa tag-init. Hindi inaasahan at puno ng pangamba. Pumasok si Lina na walang paalam. Diretso sa sala. Nakataas ang baba at may dalang kumpiyansa na halatang pilit. Alya. Sabi niya, kailangan nating mag-usap. Hindi pwedeng ganito. Wala kang ipinapadala kahit piso mula nang mawala si Lian. Alam mo bang malapit na ang bayaran ng tuition ni Rhea? Tahimik akong nakinig. Habang nagsasalita siya, napansin kong ang mga mata niya ay hindi lang galit. May takot din, isang takot na parang may tinatago. Si Rhea na nakatayo sa likod ng ina ay sumabat. Tama si Mama. Kapatid ko si Kuya Lian. May karapatan din kami sa yaman niya. Hindi mo pwedeng angkinin ang lahat. Umiti ako ng banayad. Huwag kayong mag-alala, sabi ko.
Ang lahat ng ari-arian ay ligtas at maayos. Ngunit tandaan ninyo hanggang hindi malinaw ang desisyon ng korte. Ako lang ang pinahihintulutang mamahala. At ang mga halagang binibigay ni Lian noon sa inyo ay kusa niyang desisyon. Hindi obligasyon ng batas. Obligasyon, singhan ni Lina. Ang lakas ng loob mong magsalita ng batas. Samantalang lahat ng ito, itinuro niya ang paligid. Ay galing sa anak ko. Ngunit bago ko pa man masagot. Mula sa itaas ng hagdan ay bumaba si Ginoong Marlon at si Joel. Ang mga mata nila ay mapupula, halatang galing sa walang tulog na gabi. Pagkakita kay Lina, agad nagdilim ang mukha ni Marlon. Anong ginagawa mo rito, Lina? Malamig niyang tanong. Nandito ako para singilin ang nararapat sa amin, sagot ng babae. Kung si Joel ay marunong gumastos ng milyon sa sasakyan, bakit hindi kayang magbigay para sa anak ko? Huwag mong sabihing wala kang alam, Marlon, ikaw ang dahilan kung bakit kami naghirap. Tahimik ang lahat. Tanging ulan sa labas at tunog ng relo sa dingding ang maririnig. Ang mga salita ni Lina ay parang kutsilyong naghiwa sa hangin. Tumahimik ka, sabi ni Marlon. Huwag mo kong sisihin sa kasalanan mo. Kung may problema ka sa pera, kausapin mo si Alia, siya ngayon ang may hawak ng lahat. Ngumiti si Lina ng mapait. Ah, ganun ba? Ibinibigay mo sa iba ang kapangyarihan na dapat ay sa atin. Lumingon siya sa akin. Kung ayaw mong tumulong, huwag mong isiping makakalayo ka sa pamilyang ito. May mga bagay kang hindi mo alam, mga bagay na kayang baguhin ang lahat. Ang tinig niya ay mababa ngunit puno ng pahiwatig. Ang mga mata ni Marlon ay kumurap, may bahagyang kaba. At doon ko napansin ang unang bitak sa maskara ng lalaking ito. Lumapit ako, kalmado ngunit malinaw ang boses. Nay, sabi ko. Kung may nais po kayong sabihin, sabihin niyo ng direkta. Ayokong umikot tayo sa mga parinig. Kung may sikreto kayong tinatago, mas mabuting ilabas na bago pa mahuli ang lahat. Tahimik si Lina. Ngunit sa likod ng katahimikan, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Si Joel ay napatingin sa ama. Si Marlon ay umiwas ng tingin. Ang bigat ng hangin sa silid ay parang may puwersang hindi nakikita. Unti-unting bumubuo ng unos. At sa sandaling iyon, alam kong malapit na. Malapit nang sumabog ang katotohanan na matagal nilang ikinubli. Sa bawat pamilya, may kasaysayang tinakpan ng mga ngiti. At bawat kasinungalingan ay may oras ng pagbabalik. At minsan, ang pagbabalik na iyon ay hindi dala ng hangarin, kundi ng hustisyang ayaw ng manahimik. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap na iyon, ang mansyon ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikan na mapayapa. Ito'y parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa paligid ng bawat isa. Kinagabihan, habang ang ulan ay dumaragundong sa bubungan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginang Lina. Ang boses niya ay mababa, nanginginig. Parang isang taong pinipigilan ang sarili sa gitna ng takot. Alia, sabi niya, magkita tayo bukas ng umaga. May kailangan kang malaman tungkol kay Lian. Hindi ko siya tinanong. Hindi ko rin siya hinusgahan. Dahil sa tono ng kanyang boses. Alam kong ito na ang sandaling matagal kong hinihintay. Kinabukasan, nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa Hardin. Malayo sa mansyon, tahimik at walang nakakakilala. Nakaitim si Lina. Parang nagdadalamhati sa isang bagay na hindi pa tuluyang nangyayari. Naupo siya sa tapat ko. At ilang segundo bago siya magsalita, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Alia, bulong niya. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to. Pero wala na akong pagpipilian. Huminga siya ng malalim. At sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kasaysayang pilit niyang tinago sa loob ng 30 taon. Noon, sabi niya, si Marlon ay hindi mayaman. Isa lang siyang driver sa isang malaking pamilya sa Maynila. Pero isang araw, may narinig siyang manghuhula. Sinabihan siya na kung mag-aampon siya ng batang may malakas na kapalaran, yayaman siya habang buhay. Huminto siya saglit, pinunasan ang mga luha. Isang gabi, pumasok siya sa ospital.
At doon, ipinagpalit niya ang anak ng kanyang among babae. Isang sanggol na bagong silang sa isang patay na sanggol sa nursery. At ang batang iyon ay si Lian. Ang mga salita niya ay parang hangin na nagdadala ng apoy. Tahimik akong nakinig. Ngunit sa loob-loob ko, bawat tibok ng puso ay humahampas. Nakita ko ang lahat, dagdag niya. Tinulungan ko siya dahil naniwala ako noon. Na para sa amin yon, para sa magandang buhay. Ngunit paglaon ng magtagumpay. Siya. Tinalikuran niya ako. Iniwan niya ako at si Rhea. At mula noon, ang bawat araw ng buhay ko ay parusa ng kasalanan kong iyon. Itinungo niya ang ulo niya sa mesa. Humihikbi ng walang tunog. Tahimik kong inilapag ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Naka-on na ang recorder. Hindi ko kailangan ng mga tanong. Ang katotohanan ay kusa ng lumalabas sa pagitan ng kanyang mga luha. Nakikita ko si Lian ngayon, sabi niya sa pagitan ng paghikbi. At alam kong darating ang araw na malalaman niya ang lahat. Ayokong sa kanya ko marinig ang salitang ina. Dahil alam kong hindi. Ako karapat-dapat. Ngayon, lahat ng piraso ay kumpleto na. Ang lihim na pilit nilang tinago. Ang takot na bumabalot sa bawat tingin ni Marlon. Ang mga parinig ni Lina. Lahat ay nagtagpo sa isang katotohanang masakit ngunit totoo. Ang lahat ng yaman nilang ipinagmamalaki ay itinayo sa kasalanan. Pag-uwi ko sa mansyon, hindi ko binuksan ang mga ilaw. Umupo ako sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. At sa dilim na iyon, ramdam kong tapos na ang unang yugto ng dula. Ang susunod na eksena ay ang pagbagsak ng mga taong naglaro sa kapalaran ng iba. Ngayon, ang hawak kong recording ay hindi lang simpleng ebidensya. Ito ang susi sa katotohanan. Ang sandata laban sa kasakiman. At ang simula ng hustisyang matagal nang hindi naririnig. May mga lihim na kayang manahimik ng 30 taon. Pero kapag dumating ang araw ng pag-amin, kahit ang ulan ay titigil para makinig. Gabi na nang bumalik ako sa mansyon. Tahimik pa rin, ngunit hindi na ito ang tahimik ng kapayapaan. Kundi ng mga taong alam na may paparating na unos. Sa gitna ng dilim, pinakinggan ko muli ang recording ng pag-amin ni Ginang. Lina. Bawat salita ay parang apoy na dahan-dahang lumalamon sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Nang matapos ang huling sige, sasabihin ko. Alam kong hindi na kailangang maghintay pa. Ang oras ng pagharap sa katotohanan ay dumating na. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Tinawagan ko si Lina at si Marlon. Sinabi kong kailangan naming magpulong ng buong pamilya sa gabi. May solusyon na ako sa lahat ng problema, sabi ko sa telepono. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahinang paghinga ni Lina. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya tumanggi. Alam kong handa na rin siyang harapin ang dulo ng dula. Pagdating ng gabi, nagtipon ang lahat sa sala ng mansyon. Si Marlon, seryoso at tahimik. Si Joel, maputla at parang wala ng lakas. Si Lina, may halong kaba at pagtatapang-tapangan. At si Rhea, nakaupo sa isang tabi, takot ngunit nagmamasid. Ako ang huling pumasok. Bitbit ko ang maliit kong telepono at isang folder. Dahan-dahan akong naupo sa gitna nila. Parang tagapamagitan ng isang palabas na malapit nang matapos. Tinawag ko kayong lahat, panimula ko. Dahil alam kong pagod na tayong lahat sa mga kasinungalingan. At kung gusto nating matapos ito, kailangan nating magsimula sa katotohanan. Tahimik silang lahat. Naririnig ko ang mabigat na hinga ni Joel, ang bahagyang paggalaw ni Lina, at ang mahinang tunog ng orasan na parang nagbibilang ng segundo bago sumabog ang lahat. Inilapag ko ang telepono sa gitna ng mesa. Isang pindot lang. At umalinggaw sa buong sala ang boses ni Ginang Lina. Pinasok ni Marlon ang ospital at ipinagpalit ang anak ng amo niya sa isang patay na sanggol. Ang batang iyon ay si Lian. Tumigil ang mundo. Walang gumalaw. Ang mga salita ay bumagsak sa gitna nila na parang mga martilyo. Si Marlon ay agad na tumayo. Lina! Anong kalokohan to? Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkataranta. Ang pagod ng isang taong matagal nang nagtatago.
Hindi ko na kayang itago, umiiyak na sabi ni Lina. 3 dekada na akong nabubuhay sa kasinungalingan mo, Marlon. Ikaw ang may pakana ng lahat. Ako lang ang naging kasabwat dahil naniwala ako sa'yo. Tumahimik ka, sigaw ni Marlon. Ngunit ang tinig niya ay hindi na boses ng isang ama. Ito'y boses ng isang taong unti-unti nang nawawala ang control. Kung hindi mo ako pinilit, balik ni Lina. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang batang iyon. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Lahat ng yaman mo, lahat ng kayabangan mo. Itinayo mo sa buhay ng ibang tao. Si Joel ay napahawak sa ulo. Hindi totoo to, bulong niya. Tay sabihin niyong hindi totoo. Ngunit walang sumagot. At sa katahimikan na yon, ang huli kong ginawa ay pindutin muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, para itigil ang recording. Alam ko ang lahat, mahinahon kong sabi. At lahat ng ito ay naitala. Kailanman, hindi ako ang kalaban niyo. Ang kalaban niyo ay ang mga kasalanang matagal niyong itinago. Humina ako ng malalim. Kay Marlon, Nailina. Ang inyong mga salita ay sapat ng ebidensya para sa mga otoridad. Nagsimula nang manginig si Marlon. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Ngunit sa pintuan, lumitaw ang mga pulis. Tinawag ko na sila bago pa man magsimula ang pagpupulong. Nang ikabit ang malamig na posa sa kanilang mga kamay. Ang dating mayabang na lalaki ay napaupo. Habang si Lina ay tahimik na umiiyak. Hawak ang mukha na tila ayaw nang magising sa sariling bangungot. Si Joel ay hindi makatingin. Si Rhea ay umiiyak ng walang tinig. At ako, nakatayo lang sa gitna ng lahat. Ramdam ang bigat ng dula na ako mismo ang nagtahi. Habang isinasakay ang mag-asawa sa pulis na sasakyan. Tumigil ang ulan. Ang langit ay malinaw. At ang mga ilaw ng sasakyan ay naglalaro sa mga pader ng mansyon. Na parang mga aninong kumakaway ng paalam. Tahimik kong isinara ang pinto. At sa loob ng bahay na yon, wala nang sigawan. Wala nang kasinungalingan. Tanging hangin ng katotohanan sa wakas ay lumaya. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa oras na gusto natin. Pero dumarating ito sa sandaling hindi na natin kailangan magsinungaling para mabuhay. Matapos madala ng mga pulis sina Marlon at Lina, ang buong mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito'y isang uri ng paghinga pagkatapos ng mahabang bagyo. Sa gitna ng sala, naiwan kaming 3, ako, si Rhea, at ang lalaki na matagal kong inakalang wala na, si Lian. Tahimik siyang nakaupo. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Parang sinusubukang unawain ang bigat ng katotohanan ngayon lamang niya narinig. Ang batang minahal niyang magulang ay mga taong nang-agaw ng kanyang buhay. Ang pamilyang tinuring niyang tahanan ay itinayo pala sa pagnanakaw. Walang salita ang makapapawi sa sakit na yon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Iniabot ko sa kanya ang isang tasa ng mainit na salabat. Ang paborito niya tuwing gabi bago siya nawala. Tahimik muna tayo, sabi ko. Hayaan mong ang oras ang unang magpaliwanag. Ininom niya iyon ng walang inik. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng salamat, ngunit may halong pagkalito. Alya, mahinahon niyang sabi. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano ako naging bulag. 3 dekada akong namuhay sa ilalim ng kasinungalingan. Ngunit ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Umiti ako ng banayad. Hindi ako bayani, Lian. Ginawa ko lang ang tama. Umiling siya. Hindi mo lang ginawa ang tama. Tinapos mo ang isang dula na dapat matagal nang nagtapos. Lumapit siya sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa kanyang balikat. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang batang negosyanteng malambot ang ngiti. Siya na ngayon ang totoong Lian. Ang lalaking pinanganak mula sa katotohanan. Hindi sa yaman o pangalan. Tahimik siyang nagsalita muli. Alam mo ba, ilang taon ko nang nararamdaman na iba ako sa kanila. Noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit iba. Ang dugo ko. Kung bakit iba ang pakiramdam ko kapag tinitingnan ko si Tatay Marlon. Parang may dingding sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag.
Ngayon, alam ko na kung bakit. Tumigil siya. Sandali, huminga ng malalim. At ang boses niya ay bumigat sa huling linya. Ngayon, hindi ko na kailangang magtanong kung sino ako. Kailangan ko na lang hanapin kung kanino talaga ako nabibilang. Kinabukasan, dumating si Attorney Tuazon na may dalang folder. Tahimik niyang inilapag ito sa mesa sa harap ni Lian. Nahanap ko na, sabi niya. Ito ang pangalan ng mag-asawang matagal nang naghahanap ng nawawalang anak nila. Ang parehong pamilya na pinagtatrabahuhan noon ni Ginoong Marlon. Nabuhay pa sila, Lian. Matagal ka na nilang hinahanap. Ang hangin sa silid ay parang huminto. Hindi nakapagsalita si Lian. Ang mga mata niya ay puno ng tubig. Ngunit hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng isang taong muling nabigyan ng pagkakataong makilala ang sarili. Hinawakan niya ang folder ng mahigpit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Alya, salamat. Kung wala ka, baka patuloy akong nabubuhay bilang isang taong hindi. Totoo. Umiti ako. Baka ito na talaga ang tadhana mo. Minsan, kailangan nating mawala muna. Bago tayo tuluyang matagpuan. Paglabas niya ng bahay. Kinagabihan. Ang ilaw mula sa mga poste ay lumilikha ng mahabang anino sa kalsada. Habang papalayo ang kanyang sasakyan. Ramdam kong may bagong simula na nagsisimula. Hindi lang para sa kanya. Kundi pati sa akin. Tumayo ako sa balkonahe ng mansyon. Ang hangin ay malamig. At sa loob-loob ko, isang tahimik na dasal ang bumuo. Kung ang katotohanan ay minsan ay masakit. Sana'y maging tulay. Ito sa kapatawaran. Dahil walang sinumang tunay na nagwawagi. Sa mundong itinayo sa kasinungalingan. Sa likod ng liwanag ng buwan. Ang mansyon ay tila huminga ng malalim. Parang sa wakas. Nakalaya na rin ito sa bigat ng mga lihim na itinago sa loob ng 30 taon. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Lian sa tunay niyang pamilya. Ang mansyon sa Tagaytay. Na dati puno ng ingay, yabang at kasinungalingan. Ngayon ay tahimik, ngunit hindi na nakakatakot ang katahimikan nito. Ito'y naging parang templo ng paghilom. Isang tahanan na sa wakas ay natutong huminga ng totoo. Tuwing umaga, binubuksan ko pa rin ang mga bintana. Hinahayaan ang liwanag ng araw na pumasok. At sa bawat sinag nito, pakiramdam ko'y may bahagi ng nakaraan. Na unti-unting natutunaw, napapalitan ng kapayapaan. Minsan, sa katahimikan ng sala. Naririnig ko pa rin ang mga boses ng mga araw na lumipas. Ang mga sigawan, ang mga luha, ang mga pangakong binitiwan. Ngunit hindi tinupad. Ngunit ngayon, wala nang galit sa mga alaalang iyon. Tanging isang pag-unawa na lahat ng dula ay may katapusan. At ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin pagkatapos ng huling eksena. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga natirang papeles ni Lian. Dumating ang isang liham. Nakasulat sa simpleng sobre, walang pangalan sa labas. Nang buksan ko, isang linya lamang ang laman. Kasabay ng larawan ni Lian, kasama ang kanyang tunay na mga magulang. Alya, salamat. Dahil sa iyo, natagpuan ko hindi lang ang aking pamilya, kundi ang sarili ko. Habang binabasa ko yon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit kasabay nito, ang magaan na pakiramdam ng isang taong natapos na sa laban. Hindi ako umiyak. Ngunit sa loob ko, may kakaibang mainit na damdaming kumalat. Isang uri ng kapayapaang matagal kong hindi naramdaman. Lumapit ako sa bintana. At sa malayo, nakita ko ang mga bulaklak sa hardin ni Lian na unti-unting muling namumulaklak. Parang paalala ng isang simpleng aral. Na kahit ang mga bagay na nadurog, kapag pinayagang huminga, ay kayang muling mabuhay. Kinagabihan, nagpunta ako sa paborito kong pwesto sa balkonahe. Dala ko ang tasa ng salabat, gaya ng dati. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na matalim. Ang mga bituin ay maliwanag. Parang libu-libong mata na tahimik na sumasaksi sa bagong simula ng bawat kaluluwa sa bahay na ito. At doon, sa ilalim ng tahimik na langit, marahan kong isinara ang aking journal. Sa huling pahina, isinulat ko, ang bawat dula ay may wakas. Ngunit ang katotohanan, iyon ang tanging hindi kailanman lumalabo.
Sa huli, hindi mahalaga kung sino ang natalo o nagwagi, kundi kung sino ang natutong magpatawad. Umiti ako. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil alam kong sa gitna ng mga sugat, may mga taong natutong bumangon. At may mga puso tulad ng akin na natutong magmahal ng walang inaasahan kapalit. Epilogue. Makalipas ang ilang buwan, binuksan ko ang maliit kong flower shop sa Maynila. Ang pangarap kong matagal kong itinago sa likod ng lahat ng dula. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga rosas sa harap ng tindahan, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Leanne, suot ang simpleng polo. May ngiti sa labi at kapayapaan sa mga mata. Ang ganda ng shop mo, sabi niya. Umiti ako. Ang ganda rin ng bagong buhay mo. Tumingin siya sa paligid, huminga ng malalim. At mahinang nagsabi, Alya, kung may bagong simula para sa ating lahat, bakit hindi rin para sa atin? Umiti ako, hindi agad sumagot. Dahil alam kong ang tanong na iyon ay hindi kailangang madaliin. Dahil tulad ng mga bulaklak na nasa harap namin, ang mga bagay na totoo ay kailangang hintayin. At kapag dumating, ito'y mamumulaklak sa tamang panahon. Sa dulo ng lahat ng dula, may natitirang aral na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Ang kapatawaran at ang kakayahang magsimula muli.